Pagkatapos nga pong bastusin ng mga alagad ni Kibuloy si BBM, si Senator Risa Hontiveros, si First Lady, nakarma po sila. Dahil nangyari po yung ayaw nilang mangyari, siguro yung kinakatakutan nila, nangyari na po. Pagkatapos nilang pagsalitaan ng masasakit ng salita ang Pangulo, yung mga narinig ko na binitawan nilang salita, hinayupak, polboronic, yung gobyerno, demonyo, ganyan, no? Non-verbatim pero yung po yung tanda ko. And then kung magpalaya sila kay First Lady, as if sila yung may-ari ng Pilipinas, no? And then sinabihan nila ng Hontivirus si Senator Risa. Pagkatapos ng masasakit na salitang yon, hindi po umubra, no? Pagkatapos ng drama nila sa social media, lahat yon hindi umubra dahil nangyari pa rin yung kinakatakutan nila. Pero bago po natin pag-usapan yung mga bagay-bagay na kinakatakutang mangyari ng mga taga-suporta ni Kibuloy, pakinggan nyo po tong audio na to. Apparently, nakarating na po sa kanila yung mga reaction ko, commentary ko sa mga content nila. At ito po yung naging ganti nila. Pakinggan nyo, dahil ito po ay maiko-consider ko na online bullying. Ito na po. Meron ding vlogger na nagbabash sa akin, lahat ng mga contents ko. Sabi ko, wala akong pakialam sa kutong lupa na yan. Sino ba yan? Diba? Wala siyang Kuto, oo, tinitiris. Tapos ang pangalan niya, Kakampink. Dapat balitan mo pangalan mo, sister, brother, sister, bakla kasi. Hindi natin alam kung ano ang kasiraan ng tunay niya. Kakambing, dapat sa'yo kasi mukha kang kambing. Meron yan. Ito, ang dami niya mga ano sa akin. At saka ang dami niyang siniraan. Kung titingnan mo yung, ano na yon, yung kanyang page, Diyos ko, puro paninira. Puro paninira sa mga tao. Oh. Mga ano niya, video niya. Nagpapasikat nga kasi mayroon siyang interest. Hindi ko rin kasi pinapansin. Napansin ko na lang ngayon lang kasi may nag-send sa akin, uy, na-feature ka, ganito. Talaga ba? Sino yan? Pagkatingin ko mukha nga kambing talaga. Ito, oh. Ito. Oh, papasikatin natin siya ngayon. Oh. Kakampink. Ano siya, oh. Ayan siya, yung mga ano namin, video namin, ayan si Carlo, ako, ayan, dami niyang lahat ng pinost niya, puro mga negative ang pinagsasabi niya sa mga taong yan. Sa akin, kay Loren Badoy. Nakikiride on. Gustong sumikat itong, ano na to, bayot, kambing na to. I-crop up mo to, ha? I-vlog mo ulit, ha? Uy, ano yan? Lalaki yan, bakla. Bayat. Tingnan mo, oh. Ayan siya, oh. Ang dami-dami niya sinasabi sa akin. Oh, Hindi mo daw pinapansin, Dayan, kaya galit siya. Sinin mo daw. Hindi mo na pinapansin, sabi niya, ni Pasco Rita. Sabing gano'n niya sa akin, bigla daw akong bumait dito sa vlog ko na to. Ang finicture ko dito, yung humanitarian ni Pastor. Alam ka naman feeling mo dyan. Humanitarian ang gustong ipakita dito. Diba? Hello? Loading na tuloy. Pero mga kapatid, wala siyang kwentang tao. Sa putong lupa. So, hindi na natin siya masyadong pansinin. Des din yung kanyang inano, hindi. Yung isa. Ha? Parang andun din sa Atites Marami siyang feature. Sila rin, yung mga ibang vloggers din natin. Tapos, pati si Robin Padilla, pinag-aano niya. Sila Rogando Sasot, pinagbabash niya. Kawawang kambing. Walang pumapansin. Kambing na may bangs. So, yun po, narinig po natin, no? Grabe yung mga pinagsasabi nila sa akin dun sa kanilang video. At talagang parang proud pa sila at masaya pa sila nagtatawanan habang sinasabi yung mga salitang yon. Para po sa akin yung po yung online bullying, no? Para po sa akin, ang taas ng tingin nila sa sarili nila at proud na proud sila sa mga pinagagawa nila at pinagsasabi nila doon sa content na ito na pinanood natin. Bakit ko nasabing ang taas ng tingin nila sa sarili nila? Kasi sabi nila sa akin, ako daw po ay kutong lupa, no? Titirsin. Tapos narinig ko, sabi nila, mukha daw po akong kambing. Imbes na kakambing daw dapat. And then nilait pa nila yung sexuality ko at saka physical appearance ko. Sabi nila, bayot, bakla. At sinabihan pa nila ako na walang kwentang tao. So, ang taas po ng tingin nila sa sarili nila. No? Sila na maka-Diyos, kuno, relihiyoso, prayerful, laging nagsasabi ng praise the Father, praise the Father. Pero ang ginawa nila dito ay online bullying. No? Nagtatawanan sila. Ano po ba yung ginawa kong content patungkol sa kanila? Nagbigay lang naman ako ng reaction, commentary,
dun sa mga pinagagawa nilang panggagaya dun sa mga witness ni Senator Risa Hontiveros, no? Inimitate nila, ginawa nilang katawa-tawa yung mga tao. So binigyan ko po yun ng reaksyon. Never kong nilait ang itsura nila, ang sexuality nila. Never ako nag-ad hominem, no? Yung salitang hypocrite naman, hindi naman po ad hominem yun eh. Yun po ay paglalarawan sa ginagawa nila na puro sila praise the Father, Bible verses, pinipreach nila online. Pero yung mga salitang ginagamit nila, pulboronic, hinayupak, no? Demonyo, yun yung mga salitang narinig ko sa kanila. Hontivirus. Mamaya ipaparinig ko po sa inyo sa isang video para personal nyo pong marinig na siya talaga mismo nagsabi nun. Pero hindi nila kinaya yung real talk, no, yung argumento ko. Kaya imbis na sagutin nila, i-rebut nila yung reaction ko, yung commentary ko, nang lait na lang po sila. Ganyan po ang style ng mga taong wala sa katwiran at hindi kayang tanggapin ang katotohanan. Kapag hindi nila kayang sagutin yung argumento, no, yung reaction mo, dahil mapapahiya sila or napahiya na sila, ang gagawin na lang po nila, magre-resort po sila sa panlalait at pangbubuli. Which is nakita natin. Nakita natin sa mga sinasabing taong simbahan ko, no, na maka-Diyos, no. Kaya nasasabihan po natin sila ng hypocrite, no. Nagpipreach ng Bible verses, paulit-ulit ng praise of Father. Pero lapas tanga naman kung magsalita sa Pangulo ng Pilipinas, sa First Lady, na sila rin mismo ang nagluklok, no? Ako naman hindi ko binoto si BBM, pero hindi ko siya babastusin na kagaya ng ginagawang pambabastos sa mga ito. Dahil lamang gusto nilang protektahan yung kanilang pastor, no? Palagi nga po natin sinasabi, hindi madadala ng inyong pambubuli, ng inyong pagdadrama, ng inyong paghingi ng simpatya at prayer rally, hindi madadala ng mga yan na maabswelto or mapawalang sala si Kibuloy dahil hindi yan tatanggapin sa korte. Ang tatanggapin sa korte ay ebidensya na siya inosente at katotohanan, no? So kahit paulit-ulit kayong magsabi na mabait si Kibuloy, mabuting tao siya, kaya namin tanggapin yon, pero hindi yon exemption at hindi yon pwedeng gamitin para isipin namin na siya inosente, no? Iisipin lamang po ng mga Pilipino, ng publiko na inosente si Kibuloy kung nagdesisyon na ang korte na siya po ay walang sala. Ganun lang. Kung kayo ay kumpiyansa na alam nyo na nasa inyong katotohanan at sinasabi nyo na the victory is ours, no? Sinasabi nyo may malaking pagpapala or blessing sa kabila ng mga unos na dinadanas nyo, then patunayan nyo sa amin. Ipahiya nyo yung mga taong nag-aakusa sa inyong pastor, no? Kung nasa inyong katotohanan, patunayan nyo. Hindi yung kung ano-ano sinasabi nyo sa social media, tapos kapag nag-react sa inyo, no? At sinagot ang mga argumento nyo, at hindi nyo kinaya yung katotohanan na sinasabi ng mga sumasagot at nagre-react sa inyong mga video, manlalait na lamang kayo, no? Kahit nakakatawa na lang tong mga to talaga no? Talagang hindi mo mapipigilan ang sarili mo na tawagin silang hypocrite, no? Nagtatawanan habang nanlalait ng tao. Akala nyo naman uubra yan. Maaari may maniwala sa inyo, pero hindi lahat ng tao sa Pilipinas ay uto-uto at ob-ob, no? Kayo ang nagmukhang masama dyan sa ginawa nyo. Imagine 2024 na, ginagamit pa rin nila ang salitang bayot at bakla sa pang-iinsulto. Considering na mga taong simbahan yan, maka-Diyos, relihiyoso. Sabi wala daw akong kwentang tao, kawawang kambing na may bangs, no? Tila nagbabody shame pa. Ang problema sa mga ito, kukuda sa social media, no? Gagayahin na tila iinsultuhin yung mga witnesses ni Senator Risa Hontiveros, no? Babastasin ang Pangulo, si Senator Risa, ang First Lady, ang Speaker. Tapos kapag may nag-react sa kanila, at kapag merong sumagot sa mga pinagagagawa nila, at hindi nila kinaya, kasi totoo, no? Yan ang gagawin nila. Magtatawanan, manlalait. Nagmukha ba kayong magaling dyan? Nagmukha ba kayong matalino? Nagmukha ba kayong tama? Nagmukha ba kayong mabait? Hindi. No? Baka sa inyo, sa sarili nyo lang, sa echo chamber nyo, sa mga nakakakita ng mga video nyo. Pero in reality, kapag napanood yan ng mas maraming tao, naiintindihan nila na wala kayo sa lugar. No? Kaya yan, anong nangyari? Anong nangyari? Nangyari ang mga kinatatakutan nyo mangyari. Naglabas ng arrest warrant ang Senado, aarestuhin na si Kibuloy, pati ang Congress, aarestuhin din siya, pati ang FBI, no? And, nasampa na ang kaso sa Davao na may kinalaman sa pang-aabuso. And then sa Pasig City, may kinalaman sa trafficking. Yung kaso sa Pasig City, non-bailable. So kapag yun ang proseso, pwedeng makulong po si Kibuloy, no? So, kung iisipin nyo mabuti, i-analyze nyo mabuti sa mga pinagagawa nyo, sa mga pinagsasabi nyo, sumang-ayon ba sa inyo ang tadhana, ang kalikasan, ang universe, or si Father na sinasabi nyo? Yung lagi nyo sinasabi, praise the Father. Sumang-ayon ba siya sa inyo? Mukhang hindi. Dahil siguro kahit siya, hindi nagugustuhan niya mga pinagagawa nyo.
Dahil I'm sure, kahit siya, gusto niya na ipakita sa atin ang totoo. Kailangan nating malaman ang totoo at never niyong matatakpan ang totoo. No? Alam niyo, 3 bagay lang ang hindi maitatago sa buhay natin, sa mundong ito. Ang araw, ang buwan, at ang katotohanan. So, kahit pa anong gawin yung panlalait sa akin, pambubuli, or pang-iinsulto sa mga witnesses ni Senator Risa Hontiveros, at kahit pa anong pagpapabango ang gawin nyo sa gusto nyo pabanguhin, lalabas at lalabas ang katotohanan. No? Hindi nyo maikukubli yun. Kayo itong mga religyoso, prayerful, dapat kayo nangunguna sa paglaban, sa pagpupush ng katotohanan. No? Again, kung confident kayo at sigurado kayo na walang ginawang mali si Kibuloy, then patunayan nyo. Ganun lang kasimple yun. Eto, pakinggan natin yung isa sa mga video na binigyan ko ng reaksyon. Pakinggan nyo po, siya po mismo nagsasalita dito, si Diana Hortaleza. At pakinggan nyo yung mga sinabi niya, mga binitaw niyang salita. And at the same time, pakinggan nyo rin po kapag nagpipreach na siya ng Bible verse. Habang nagbibitaw siya ng ad hominem at mga salitang hindi katanggap-tanggap. Eto na po. Mga kababayan nating mga Pilipino, narinig po natin ang statement ng ating mahal na Pastor Apollo C. Kibuloy. Sukdulan na po ang ginagawa ng mga gobyernong ito. Kalaban po namin at kalaban po nating lahat itong gobyerno, mga demonyong nakaupo dito. Hindi po namin nilalahat. Pero alam niyo po kung sino ang ibig kong sabihin. Sabay-sabay po tayong sumigaw, mga kapatid. Resign Bongbong Marcos, Liza Marcos, hawa sa among nasod. Oh, Tagalog yan, hindi niya naintindihan. Layas sa bansang ito kasi hindi ka namin kailangan. Isa kang salot ng bansang to. Tambaloslos, bago ka ma-heart attack, bumaba ka na sa posisyon mo. Riza Hontiveros, bago kumalat yung virus mo dyan sa Senado, wala ka ng kredibilidad, huwag ka na mag-ambisyon sa mataas na posisyon dahil hindi mangyayari yan. Bumaba ka na rin ngayon. Alam mo, ang turo sa amin ni Pastor, magmahalan, love your enemy, love even your neighbor as yourself, fruits of the Spirit. Pero dahil sa mga panggugurgur na ginagawa nyo sa amin dito sa Kingdom Nation, wala na po kami respeto sa inyo. Mga hinayupak kayo. O ano sabi sa Proverbs 29:2? When the righteous are in authority, the people rejoice, but when the wicked beareth rule, the people mourn. Ayan ang nangyayari sa atin ngayon dito sa Pilipinas. Anong sigaw ng mga tao ngayon? Pulboronic ka, Presidente Bongbong Marcos. Hindi namin kailangan ng durugistang presidente. Wala kang naitulong, kundi pangkamkam sa lahat ng kaban ng bayan. Yan ang gusto nyo mangyari, di ba? Kukunin nyo lahat ng kapangyarihan, ng pera ng mga tao. Dahil Dahil gusto nyong maghigante, mga hinayupak kayo. Mga traidor ng bayan. May example ako sa inyo dito. One example from the Bible illustrating the principle that when the wicked reign, ito, from the Old Testament, nangyayari na ito noon pa. Ngayon, nangyayari ulit sa panahon ng itong Tambaloslos at saka Bongbong Marcos na to. When the wicked reign, the people mourn, is found in the Old Testament, particularly during the reign of King Ahab and Queen Jezebel in the northern kingdom of Israel. The rule was characterized by idolatry, oppression, and injustice, which led to widespread suffering among the people. For instance, Ahab and Jezebel promoted the worship of Baal and Asherah, leading many Israelites astray from the worship of the true God. Additionally, they engage in corrupt practices such as seizing Naboth's vineyard unjustly. Sa 1 Kings 21:1-16 ninyo yan makikita. So ito nangyari. During their reign, the prophet Elijah spoke out against the wickedness and foretold divine judgment upon them and the nation. The reign of Ahab and Jezebel serves as a poignant example in the Bible of how the leadership of the wicked can bring about suffering and mourning among the people. Ano nangyayari sa Pilipinas ngayon? Puno-puno ng pagdudusa dahil sa ginagawa ninyo. Wala nang freedom kami magsalita. Ginugurgur nyo ang gusto nyong gurgurin. Na siyang mas malaki ang kontribusyon dito sa ating bansa. Katulad na lamang ng aming mahal na pastor, former President Duterte, at Vice President Sara Duterte.
Ang lalaki ng contribution nila dito sa ating bansa. Tapos gugurgurin nyo lang ng ganyan dahil bakit? Gusto nyo maghiganti. Anong ginawa namin sa inyo? Dahil kami ang babag sa lahat ng mga gusto nyong mangyari na kunin lahat ng pera dito sa Pilipinas. Ng kaban ng bayan. Yan ang totoo. Mga magnanakaw, mga smuggler. Totoo ba? Ito, question lang. Totoo ba that you are already promoting devil worship here in the Philippines? Mas masahol pa kay Lucifer kung ganyan ang ginagawa ninyo. We are a very prayerful people here in the Philippines. A Christian nation. Tapos sasawsawan nyo ng demonic worship dyan sa Malacanang. May witchcraft pa kayo nalalaman dyan. Mga demonyo kayo. The people of the Philippines, let's cry out. Resign Bongbong Marcos. Layas Lisa Marcos. Tambaloslos, resigned, and Risa Hontiveros. No to Marcoses ever again. Mga salot kayo ng bansa. Yun lang. Ciao. Ayun, napakinggan po natin, no? So, narinig nyo naman sa kanya mismo. Sabi, antivirus, demonyo, gobyerno ng demonyo ba yun? No? Non-verbatim, yun yung natatandaan ko eh. Tapos, sina Yupak, traidor, kung magpalayas ng First Lady, kala mo siya may-ari ng Pilipinas. Tapos, parang dinadamay pa niya yung mga Pilipino as if lahat ng Pilipino nakikisampat siya or sumusuporta sa kanila. Sana magising ka sa katotohanan na kayo-kayo lang yan. Hindi nga yata kayo kilala ng ibang Pilipino eh. Tapos sasabihin nyo na yung pastor nyo may-ari ng universe, kaya magpahinto ng lindol, diamante ang doorknob sa mansion niya sa langit, may-ari ng mga kaluluwa. Nirerespeto namin kung pinaniniwalaan niyo yan, pero pambihira naman. Kayo-kayo na lang. Kung meron kayong pinaglalaban, gusto nyo patalsikin si BBM, huwag nyo kaming idamay, huwag nyo kaming isama. Kahit pa kami mga kakamping na sinuportahan namin sa Tony Lenny, kung gusto nyo patalsikin sa BBM, hindi namin kayo susuportahan. No? Dahil alam namin, ang pinaglalaban nyo, hindi para sa bansa. Para sa pansarili nyo lamang. So, anong napala mo? Anong napala nyo sa mga pinagsasabi nyong ganyan? Wala, nangyari pa rin yung ayaw nyong mangyari. Dahil no one is above the law here. Kahit ano pang status mo sa buhay. Dahil hindi rin kami papayag na unfair ang treatment ng Senado, ng Kongreso, ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kahit sino ka pa, sumunod ka sa batas. Sumunod ka sa mga authorities. I-submit mo yung sarili mo, no? Huwag yung nagmumukha kasi kayong pinagtatakpan nyo, iniiwas nyo, no? Huwag ganun. Kailangan natin malaman ng totoo. So yun, na-reveal ang totoo nyong ugali, ang totoo nyong kulay. Dahil sa mga pinagsasabi niya sa akin, nagtatawanan pa kayo. So sa palagay nyo, tama yung ginawa nyo. Hindi ko naman kayo nilait, no? Hindi ko pinuna ang inyong mga itsura, ang inyong sexuality. Nagre-react lang ako sa mga sinasabi nyo sa social media. Walang panlalait or paninira doon. Sabi ni Dayan, nanira daw ako. Puro negatibo at paninira. Sa palagay mo, kung nanira ako ng tao, malaya pa rin ako makakapaggawa ng content? Hindi naman tayo papayag na hindi natin sasagutin yan. Hindi natin tinotolerate ang online bullying. Lalo pat wala naman akong sinabi sa inyong masama. Hindi ko nilait ang itsura nyo. Hindi ko ginamit ang sexuality nyo para insultuhin kayo. Hindi ako kagaya nyo. Hindi ko ginawa yung ginawa nyo sa akin. No? Hindi man ako palaging nagsisimba, pero hindi ko gagawin ang ginawa nyo sa akin. No? Kaya yun yung ironic dun eh. Kaya 'di ba, hipokrito, no? So, yun lang mga kababayan, no? Kung tayo magbibigay ng reaksyon at komentaryo sa isa't isa, stick to the topic, stick sa issue. Ang sagutin mo yung argumento, hindi yung kung ano-anong panlalait at pamemersa na lang gagawin mo. Itsura, sexuality, at pamamaliit ng tao. Sabi niya, 'di ba? Wala akong kwentang tao, utong lupa. Ang liit naman ng tingin niya sa akin, no? Siguro ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Dahil ewan. Salamat sa panonood mga kababayan. Sana po makapag-comment kayo. Ano pong masasabi nyo sa mga narinig nyo mismo sa kanila, sa kanya. Comment down below. At huwag niyo pong kalimutang i-like ang video natin. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Marami pong salamat.